Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 Daily Devotion. Our topic for today is the Trinity and Creation. Our scripture for today is Genesis chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. So, dito sa verse na to, tinatalakay kung paano ginawa ng Diyos ang mundo. So, it's all formless and empty. Kumbaga, nung ginawa niya yun, talagang wala, zero. So, lahat talaga ng nakikita niya is gawa siya ng Panginoon. And He is very powerful kasi nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Our first teaching is the Father created all things. So, lahat na nakikita natin sa mundo, lahat ng na-enjoy nating mga benefits, lahat yan is gawa ng Lord. Yung mga foods na kinakain natin, yung mga water na iniinom, the air that we breathe, and all, lahat yan is ang Father ang gumawa. Second, Jesus was the agent of creation. So, hindi si Jesus ang gumawa sa atin. Kasi si Jesus is anak siya ng Diyos. So, definitely hindi siya yung gumawa sa atin, but He became the agent of creation. Kumbaga, siya yung bumaba sa lupa para mag-sacrifice para sa mga kasalanan natin. And third, the Spirit gives life to all living things. So, lahat tayo may tinatawag tayong espiritu. So, kasi kung wala tayong espiritu, parang physical body lang siya. And wala tayong buhay kapag ganun. So, ang spirit ang nagbibigay sa atin ng life or yung Holy Spirit. So, kasi yung tatlo yan. So, huwag tayo malilito sa Father, kay Jesus, and the Holy Spirit. So, first application is study the doctrines of the Bible. So, kailangan, para hindi tayo malito sa mga to, sa Holy Trinity, kailangan aralin natin yung mga doktrina sa Bible. Aralin natin ano ba yung role ng Father, ano ba yung role ng Son, and ano ba yung role ng Holy Spirit. Second, learn to explain the difficult teachings of the Bible. Yung mga verse kasi sa Bible, hindi siya yung pagbinasa mo may intindihan mo agad. So, kailangan mo talagang magnilay-nilay, magmuni-muni, para maintindihan mo siya, and manghingi ka ng gabay para maintindihan mo. And kasi kapag binasa mo lang, hindi siya agad-agad magsisink in sa utak mo kung ano yung meaning nun. And last but not the least, understand why you believe what you believe. So, in order for our faith to be strong, kailangan alam natin, bakit nga ba ako naniniwala sa ganito? Bakit nga ba ako naniniwala? Simply because, ganito, ganyan. Simply because, naramdaman mo kung gaano kumilos ang Lord sa buhay mo. And that's enough reason to have faith in Him. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 Daily Devotion.